Good morning po mga kapatid. Sa pong palaging kagalakan, palagi po akong excited mga kapatid kapag ka po ako'y nagagawi sa inyong lugar. Bagamat hindi po ako kasing galing mag-Ingles ng inyong pastor, si Pastor Franco, alam ko naman pong hindi naglalayo ang aming itsura. Grabe kayo, parang di kayo naniniwala, no? Pero kahit po wala si pastor, tuloy pa rin po ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat po ang kanyang mga salita ay kailanman po ay hindi nagbabago. So gusto ko rin po samantalahin ang pagkakataon mga kapatid para po kayo ay personal kong pasalamatan sa inyo pong partnership, sa inyo pong puso na maging kabahagi po ng ating gawain sa San Rafael, Bulacan, sa ating pong sinusumulang gawain po doon. Alam niyo po na ang pagsisimula po, pag-church plant po ay hindi madaling gawain, pero sa tulong po ng Panginoon at sa mga like-minded churches na kagaya ho ninyo, ito po ay nagdadala ng encouragement sa kagaya ko po na nagmimisyon at kagalakan po sa aking puso kapag po meron tayong mga kapatid na nakikiisa para po sa gawain, para po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming salamat po. Kayo po ay laman palagi ng aming mga panalangin sa amin pong iglesia. So bago po ako mangaral mga kapatid, nais ko po na humingi po muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sandali po tayong yumuko muli at lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang may likha ng lahat. Ikaw po Panginoon ang siyang patuloy na nagsusustina ng buhay at biyaya sa amin. At naniniwala po kami na ang lahat ng bagay, maging ang pangangaral na ito ng inyong salita, ay nakadepende pa rin sa inyong biyaya at kalooban. Kaya ang amin pong panalangin sa mga oras na ito, ang patuloy po ninyong pagsama sa amin, kinikilala po ng inyong lingkod ang kanyang mga limitasyon sa maraming bagay. Siya po ay kapos, siya po ay kulang, wala siyang magagawa hiwalay sa inyo. Kaya po ang aming panalangin ay samahan niyo po ang lingkod na gagamitin sa pangangaral na ito. At ang amin pong panalangin, ang Iglesia ng Kalulot Baptist Church ay patuloy po ninyong turuan, patuloy niyo pong palaguin sa inyong aral at makapamuhay po kami ng naayon sa iyong kalooban, lalo na po sa kalalagayan po ng aming bansa sa panahon po ngayon. Matagpuan po ang bawat isa sa amin na kami lumalakad sang-ayon sa mandato ng inyo pong banal na salita. Pinupuri ka namin, minamahal ka namin, Ama, pinagkakatiwala ho namin sa inyo ang pangangaral na ito sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Mga kapatid, manatili po tayo sa ating teksto ngayong umaga dito po sa unang Timoteo, Kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 7. Ito po ang atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito at atin pong sisikapin na hindi po malayo dito po sa ating teksto ngayong umaga. At pinabagatan po natin ang atin pong sermon ngayong umaga na How can the church pray for our government? How can the church pray for our government? Kung updated po kayo mga kapatid sa news at mga kaganapan po dito sa ating bansang Pilipinas, lalo na po sa atin pong gobyerno, alam ko po na kagaya ng maraming mga Pilipino, ating mga kababayan, ay napakarami po ninyong mga dahilan para madismaya. Nakaka-relate po ba kayo mga kapatid? Nariyan po yung pagtaas ng mga bilihin, bunsod po sa pagtaas ng mga produktong petrolyo dahil po sa giyera na nangyayari sa Middle East, na hanggang ngayon po hindi pa po natatapos. At napakabilis po ng pagtaas ng gas at diesel, ngunit ang malungkot mga kapatid, napakabagal naman po ang pagbaba. Ang malungkot, wala pong magawa ang ating gobyerno para alalayan po ang mga dugdurusang mga Pilipino, lalo na po ang mga namamasada, kundi magbigay ng kakaunting ayuda para pampalubag loob. Nariyan din po ang hindi po maresolbang bilyon-bilyong piso na ninakaw po ng mga mapagsamantalang nasa posisyon sa gobyerno sa pamamagitan po ng ghost projects. Napakatagal na pong investigasyon ng mga nangyayari, hindi pa rin po hanggang sa mga oras na ito matukoy ang mastermind
at wala pa pong nasa posisyon ng gobyerno o nasa posisyon ng gobyerno ang nakukulong. At mga kapatid, ilang buwan o ilang linggo na lamang po halos ang binibilang natin ay magtatag-ulan na naman. So, hello, baha na naman po tayo mga kapatid. At sa gitna din po ng krisis natin po kinalalagyan, marami pong mga kababayan po natin na hanggang sa mga panahon ngayon ay nagugutom. Marami po ang wala pa ring tirahan, wala pa ring trabaho. At ang malungkot mga kapatid, abala pa rin po ang maraming nasa posisyon sa gobyerno tungkol po sa paghahanda sa eleksyon sa darating na 2028. Napakalayo pa po mga kapatid, pero tila ito po ang focus ng marami na nasa politiko. Away dito, away doon, siraan dito, siraan doon. Wala na pong ibang inatupag ang marami sa gobyerno, kundi ang sarili ho nilang interes at sarili po nilang posisyon. Habang ang nagduhal ay ang mga ordinaryong magsasaka, mananahi, mga namamasada, at bawat ordinaryong mga Pilipino. Dahil po dito mga kapatid, at marami pa pong ibang mga dahilan, hindi po maiiwasan ng iba na ating mga kababayan na mag-react negatively. Mayroon pong mga nagrarally, mayroon pong mga nagrarant sa social media, at mayroon din naman pong personal na umaatake na po sa mga politiko. Kung nabalitaan niyo po nung nakaraan yung nangyari sa Senado, mayroon po doong isang senador sa katauhan ni dating Senate President Tito Soto ang inatake ng isang supporter ng isang politician. Ngunit ang malaking katanungan po ngayon mga kapatid ay paano po ba talaga dapat tayo tumugon sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon sa gobyerno? O bilang iglesia, Kalulot Baptist Church, how can the church pray for our government? One main truth na gusto ko pong i-propose mula sa passage na atin pong pinag-aaralan natin ngayon ay the church must regularly pray for the gospel renewal in our government. Ulitin ko po, the church must regularly pray for the gospel renewal in our government. Ganyan po ang makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon in 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. Matapos pong magbigay ng mga instructions ni Apostol Pablo kay Timoteo in chapter 1 verses 3 to 20 na naaral nyo na po nitong mga nakaraang linggo, kung paano po i-deal yung mga false teachings na kumakalat po sa church ng Ephesus. Nagbigay po dito si Apostol Pablo ng ilang mga instructions na dapat po gawin ni Timothy at ng church as a whole sa church ng Ephesus. Makikita po natin yan from chapters 2 hanggang chapter 3. Nandyan po yung mga instructions na dapat pong gawin ng iglesia sa Ephesus. Interestingly, ang tungkol po sa buhay panalangin ng iglesia, ang unang-una pong itinuro ni Apostol Pablo na dapat pong gawin, dapat pong isaayos ng iglesia during this time. At dito po nagmula yung atin pong passage na pinag-aaralan po ngayon na hinati lamang po natin sa dalawang bahagi. Una po is the call to pray. In verses 1 to 2, letter A, the call to pray. And then secondly or lastly, the motivations to pray. The motivations to pray in verse 2, letter B, hanggang verse 7. So dalawang puntos lamang po mga kapatid ang atin pong didiinan dito po sa ating pangangaral para po diinan ang isang main truth. Namely, the church must regularly pray for the gospel renewal in our government. So isa-isa po natin pag-aralan ngayon mga kapatid, mga punto po na ito. Una po is the call to pray. The call to pray. In verses 1 to 2, mababasa po natin dito ang panawagan ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy at sa kanyang iglesyang pinagpapastoran sa Ephesus na manalangin. Una,
mapapansin po natin ang urgency ng instruction na ito ni Apostle Paul. Ang sabi po sa verse 1, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, first of all, then. So hinto po muna tayo dyan, mga kapatid. Please note yung word na then, o sa ibang salin ay therefore sa verse 1. This implies, mga kapatid, na may unang sinabi si Apostle Paul, kaya po niya nasabi o sinasabi itong mga bagay na pinag-aaralan po natin in verses 1 to 7. Sa previous chapter, particularly in verse 18, mababasa po natin doon na inatasan po ni Apostol Pablo si Timoteo na labanan po yung mga false teachers sa pagtuturo po nila ng mga false doctrines. Ang sabi po ni Paul in chapter 1 verse 18, and I quote, "This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare." That you may wage a good warfare. In chapter 1 verse 3, bababasa po natin na siya po ay iniwanan ni Apostle Paul sa Ephesus for what purpose? Para ituwid ang mga maling aral na ipinangangaral ng mga false teachers na nagkalat po during this time. At according po sa akin pong pag-aaral, isa po sa tinuturo ng mga false teachers during this time ay yung tinatawag na exclusivism o yung pagtuturo po na ang pabor lang po ng Diyos ay para lang po sa mga Hudyo at sa kanilang mga converts o yung tinatawag po na proselytes sa pamamagitan po ng circumcision under the law of the Old Covenant. At dahil po dito, ang church po ng Ephesus ay na-impluwensyahan ng maling doktrinang ito. At hindi na po naging concern sa pananalangin para sa mga Gentiles. Sutal, ang pabor lang naman ng Diyos ay para sa mga Hudyo. So why pray pa sa mga Gentiles? Lalo na kung pray naman natin ay yung mga namumuno sa Roman Empire na kasalukuyang nakakasakop sa kanila during this time. Na siyang sanhi, na siyang dahilan kung bakit po sila nahihirapan at bakit po sila inuusig. Bakit pa natin sila pinapanalangin? Kaya naman po pagdating sa chapter 2 verse 1, which is yung unang verse sa ating text, unang-una po sa instruction na sinabi po ni Apostle Paul na dapat gawin ng church as a whole para i-rebuke yung false teachings na ito ng exclusivism is to pray for all people. Pray for all people. Not only for the Jews, but also for the Gentiles. We'll talk more about that mamaya, mga kapatid. Ayan po ang ibig sabihin ng then. Ayan po ang pinanggalingan ng then in verse 1. And then sinabi din po niya sa verse 1 yung mga katagang first of all. First of all. Nakita niyo po ba yan sa inyong mga Biblia? In other words, Paul is instructing Timothy to make prayer one of the church's priorities. To give greater importance to prayer above other activities. And to establish prayer as the primary activity of the church. Malungkot po, pero maraming churches po sa panahon po natin ngayon na hindi na po pinahahalagahan ng prayer gatherings. Boring daw po kasi, no? Nakakaantok daw po kasi, no? Lalo na kapag nahaba yung mag-pray, yung inatasang mag-pray, di ba? Yung iba, nakikipaglaban na, no? Antok na, boring, no? Pero kung susundin po natin ang kalooban ng Diyos in the Scriptures, ito po ay hindi isang gawain na hindi mahalaga. Ito po ay isa sa dapat pangunahing gawain na ginagawa po ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. First of all, ang sabi ng talata, hindi po ito huli sa ating priorities sa mga activities na ginagawa po natin sa church. Then Paul continues, first of all then, I urge. Nakita niyo po yon? It is like Paul is saying here, hey Timothy, my son in the faith, take this seriously. Don't take this lightly. I'm commanding you. I'm urging you to do what? That supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people.
Paul mentioned here 4 types of prayer. Again, supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving. Just to emphasize one truth. Anumang prayer ang ginagawa ninyo sa church, huwag ninyong kalalimutan, huwag ninyong kaliligtaang ipanalangin din ang iba. Even po yung mga taong hindi ninyo kasama sa church. At ganito pa rin po ang panawagan ng salita ng Diyos maging sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Marami pa din pong laban ng kinakaharap ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo maging sa panahon po natin ngayon. In fact, hindi po matatapos yan hanggang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Palaging may laban na kinahaharap ang iglesia. At yan po mga kapatid at mga minamahal, hindi po natin mapagtatagumpayan sa pakikipagdiskusyon at pakikipag-argumento lamang. Ang mga problema na kinakaharap po natin bilang iglesia o maging bilang isang individual, bilang isang mananampalataya, ay mapagtatagumpayan po natin first of all sa pamamagitan ng pagluhod sa pananalangin. Sabi nga ng isang author na kinabasa, our battles are won not by standing tall in our own strength, but by kneeling low in prayer before the Almighty. Ayan of quote. Dear brethren, ganito pa din po ang panawagan ng Diyos sa Kalulot Baptist Church at sa lahat ng mga churches po ngayon na atin pong pahalagahan ang pananalangin. Di lang bilang isang individual, kundi ang pananalangin bilang isang iglesia. Manalangin po tayo para sa iba. Na nakita po natin yung urgency to pray. Tingnan naman po natin kung sino yung kinakailangan nating ipag-pray as a church. Gaya po ng nabanggit ko kanina, it pertains sa mga tao outside their church. It pertains sa mga unbelievers. Primarily, it pertains sa mga unbelieving Gentiles na gaya ng naipaliwanag na natin, tila nakalimutan na ng church ng Ephesus na ipanalangin dahil po sa mga false teachings na natutunan po nila. It pertains to all men without distinction. Mapamayaman, mahirap, matanda, bata, mabuti, masama, malinis, corrupt, nasakot katangkulan ng gobyerno o wala, kamag-anak man po natin o hindi, inaatasan po ni Apostol Pablo ang church na ipanalangin ang lahat ng klase ng tao. Ito po ay nagtuturo sa atin na hindi lang po pala dapat nating ipinagpe-pray ang ating mga sarili. Ito po ay nagtuturo sa atin na yung ating prayer as a church ay hindi lamang po pala dapat umiikot sa 4 na sulok ng bahay-sambahang ito. Ito po ay nagtuturo sa atin na dapat may kinalaman pa rin ang ating prayer as a church and as an individual para po sa mga tao na nasa labas ng ating iglesia. Lalo na po yung mga hindi pa po mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kailan ka nag-pray para sa mga tao sa labas ng inyong church? Kailan ka nag-pray para sa asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo na hindi pa po sumasampalataya? Kailan ka nag-pray para sa mga taong napapanood mo sa telebisyon o sa social media na napakalayo po ng prinsipyo sa kalooban ng Diyos? Napakahalaga din po nitong basihan, mga kapatid, para i-check yung ating mga prayer list every prayer gathering na ginagawa po natin. Nagpe-pray po ba tayo para sa mga tao outside our church? At kung ang sagot po ninyo ay oo, ang encouragement ko po sa inyo ay ipagpatuloy niyo po iyan. Maganda po iyan. Iyan po ay biblical. Nakikita po natin yan tinuturo ng salita ng Diyos sa dapat mong gawin ng iglesia. Pero kung hindi naman po, ito po ay napakagandang paalala sa ating lahat na wag lang po nating ipanalangin ng ating mga kasama sa church, ipanalangin din po natin ang mga tao sa labas ng church, lalo na yung mga taong wala pa pong pagkakakilala sa ating Panginoon. Ang sabi niya, you'll notice sa first part ng verse 2,
na may binanggit siyang particular group of people na dapat din po nating hindi mawaglit sa ating mga panalangin. Tingnan niyo po yung first part ng verse 2. Ang sabi niya, we must pray for who? For kings and all who are in high positions. Bakit po kaya sa dami-dami ng tao na pwedeng i-example ni Apostle Paul na dapat mong ipag-pray ng church, binanggit po niya yung mga namumuno sa gobyerno? Hindi niyo po ba naitatanong yan? Yung kings po dito, by the way, maaaring pumapatungkol sa emperor o yung mga kliyente po nilang hari. At yung mga high positions na binabanggit po dito ay pumapatungkol sa lahat ng mga namumuno sa Roman Empire na nakasakop po sa kanila during this time. Bakit po, mga kapatid, kaya na sinabi dito sa talata na yung object na dapat po nating ipag-pray o dapat ipag-pray ng Ephesian Church ay yung government? Hindi po binanggit eksakto ni Apostol Pablo, but understanding yung historical context na mayroon po sila during this time, na yung mga namumuno sa Roman Empire ay mga Gentiles, kaya po nila ito hindi pinapanalangin. Dahil po sa maling turo na naipasa sa kanila ng mga bulaang tagapagturo. At maliban po dito, ito pong mga Roman authorities na ito, gaya na nabanggit natin, mga kilalang nagpapahirap at umuusig sa mga Kristiyano during this time. Kaya marahil sa sama ng loob nila, hindi na po nila ito isinasama sa kanilang mga pananalangin. O kaya kung ipinagpe-pray man po nila yung mga nasa authorities, puros imprecatory prayers na lang yung binabanggit po nila. At somehow nakaka-relate po tayo sa kanila, hindi po ba? Haling hindi po tayo masyadong inuusig ngayon sa ating gobyerno dahil sa ating pananampalataya, pero marami silang ginagawa na ikinasasama ng ating mga loob. Maaring walang sobrang naguguluhan o maaring sobrang naguguluhan na kayo at sa tingin po ninyo, wala na pong pag-asa ang ating gobyerno. Kaya wag na lang natin silang ipanalangin. Wala naman na silang pag-asa. No? O kaya naman po, naiinis na kayo sa ating gobyerno, kaya sinasabi ninyo sa inyong mga puso, bahala na kayo sa buhay ninyo, mamatay na kayong lahat ng mga kurap. Gaya ng prayer ng isang sikat na reporter nung kanyang birthday. Ano? Sana ka mamatay na lahat ng kurap. Ganun ba kayo? Napagpe-pray niyo po ba yun? Pero mga kapatid, hindi po gayon ang turo sa atin ng banal na kasulatan eh. Dapat pa rin po nating ipanalangin ang mga tinamaan na nasa gobyerno. Ipanalangin sila, hindi para mamatay sila, kundi ipinalangin sila para sa kanilang ikabubuti. That's our call bilang mga Christians. That's our call to pray as a church. Na para po mas matulungan ko kayo, maring, talaga ba, pastor? Pagpe-pray natin itong mga to. Diba? Para mas matulungan ko kayo na ma-encourage para gawin itong sinasabi ng salita ng Diyos para sa ating gobyerno. Hayaan niyo pong magbigay ako ng ilang motivations na pag-aaralan po natin sa panghuli po nating punto. The motivations to pray. The motivations to pray. Para po mas ma-encourage ang mga mananampalataya sa Ephesus to pray, even for the Roman authorities na umuusig sa kanila, nagbigay po si Apostle Paul ng ilang mga motivations to do it in verse 2, letter B, or verses 2, letter B, hanggang verse 7. The first motivation is the peace of the church. The peace of the church. Kapag po ipinalangin natin ng church, ang gobyerno, na baguhin sila ng Diyos, alam niyo po, ang isa ring makikinabang po rito, tayo din pong mga Kristiyano. Tingnan niyo po yung sabi sa kalawang bahagi ng verse 2. What's the purpose? Why we have to pray for them? Ang sabi, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Nabasa niyo po, mga kapatid? Yung word po na godly dito has something to do with our attitude and conduct sa harapan ng Diyos. While yung dignified naman po has something to do with our attitude and conduct sa kapwa po nating mga tao.
So sinasabi po dito ni Apostle Paul na kapag kinilos po ng Diyos ang puso ng mga kinauukulan through our prayers, mapayapa po tayo at tahimik na makakapamuhay habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. So mahalaga na ipag-pray sila para din po sa kapakanan ng kapatiran, para din po sa kapakanan ng iglesia. Now, kung hindi pa po yan sapat to encourage us to pray for our government, here's another motivation, namely, the pleasure of God. The pleasure of God. As Christians, wala na pong ibang mahalaga sa atin kundi ang kasiyahan ng Diyos. Amen po ba? No, parang di masyado. Di ba? Pag Christian ka, binago na ni God yung puso mo eh. Hindi na yung pinakamahalaga sa iyo, yung sarili mo at sarili mong kasiyahan at sarili mong kagustuhan. Ang mahalaga na po sa atin ay ang kasiyahan ng Diyos na lumikha sa atin at nagligtas sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit tayo bumabangon araw-araw, amen? To present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship, according to Romans chapter 12, verse 1. At isa po sa mga paraan in doing that, to please our God, according kay Apostle Paul, is by praying for others, particularly for our government officials. Ang sabi po sa verse 3, tingnan niyo po, this is good, but ano yung binabanggit niya dito? Yung pagpe-pray para sa mga ibang tao, no? Particularly sa government officials. This is good, and what? It is pleasing in the sight of God, our Savior. Nakalulugod po ba sa Diyos? Yes. So kung mahalaga po talaga sa atin ang kasiyahan ng Diyos, susundin po natin ang kanyang utos na ipanalangin ang mga corrupt at makasariling government officials. No, hindi naman po natin nilalahat. Pero kahit po sila ay gayon, ang church ay may atas to pray for them. Ang tanong po ngayon, ano po ba particularly, pastor, ang dapat naming ipag-pray para sa kanila? Yan po yung makikita natin sa pangatlong motivation natin to pray for them, namely, the saving purpose of God. The saving purpose of God. In verses 4 to 6, pinaliwanag po ni Apostle Paul yung reason kung bakit po nakalulugod sa Diyos kapag po ipinapanalangin po natin ang government officials. Ito po ay sapagkat ayon sa verse 4, God desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nakita niyo po yon? Dito po nabasa natin na kinokontra ulit ni Apostle Paul yung paniniwala ng mga false teachers na ang pabor lang ng Diyos ay para sa mga Jews at sa kanilang mga proselytes. Nais ng Diyos na maligtas din ang mga Gentiles o yung mga non-Jews. Nais ng Diyos na maligtas din ang mga namumuno sa government. Kahit po sila ay mga malulupit at makasarili. In fact, yan po talaga ang plano ng Diyos sa simula pa lamang. In Genesis chapter 12 verse 3, pinangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang mga Hudyo. Hindi po, sabi, pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Pastor, ano po ibig sabihin na pagpapalain ng lahat ng mga bansa? Apostle Paul interpreted it in Galatians chapter 3 verse 8. It pertains to their salvation. It pertains to their justification. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, naliligtas po hindi lang ang mga Hudyo, maging ang mga Hintil na sumasampalataya. And then pagdating po sa propesiya na ipinakita ng Diyos kay Apostle John in Revelation chapter 5 verse 9, ang mga tinubos ng kordero ng Diyos ay magmumula daw sa iba't ibang lahi, wika, bayan, at bansa. So mga kapatid, mula pa po sa simula hanggang katapusan, ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang sino mang tao na sasampalataya sa Kanya, mapahudyo man po ito o hintil. Now, paano po sila maliligtas? Ang tanong, ito po ay sa pagkaalam daw ng katotohanan.
or sa English Standard Version ay yung pagkam nila sa knowledge of truth. Now, ano po ba ang katotohanan ito na dapat malaman ng mga hintil para po sila ay maligtas? Ipiniliwanag po yan in verses 5 to 6 ni Apostle Paul. And sabi sa verse 5, "For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time." End of quote. Ayon po sa verses 5 to 6, ang katotohanan daw po na kailangan malaman ng sino mang tao, kasama na po ang ating gobyerno para po sila'y maligtas. Una, si Kristo damang po dapat ang paniwalaan nilang taging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, walang sino man sa atin, dahil sa ating mga kasalanan, ang makalalapit sa Ama para magkaroon po tayo ng kaligtasan at maayos na relasyon sa Kanya, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi po sapat na tagapamagitan si Birheng Maria. Hindi po sapat na tagapamagitan ng sino mang santo, kahit gaano man po sila kabait. Hindi po sapat na tagapamagitan si Muhammad ng Islam. Wala pong sapat na tagapamagitan upang maipagkasundo ang Diyos at ang tao maliban sa taong si Hesukristo. Yan po ang sabi ng talata. Siya lamang ang sapat. Siya lamang ang karapat-dapat. Siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makatutungo, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Si Kristo lamang, mga kapatid. Period. Maliban po sa katotohanan, si Kristo lamang ang karapat-dapat na tagapamagitan, kailangan din pong malaman ng mga hintil at mga tao sa gobyerno na ang kailangan po para po sila'y matubos sa kanilang kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya po ang manunubos ng lahat ng sasampalataya, anuman pong lahi nila, anuman pong antas ng kanilang buhay, anuman po ang naabot nila sa kanilang edukasyon, anuman pong degree ang kasalanan na gawa nila, si Kristo lamang po ang nag-iisang manunubos ng lahat ng mga sasampalataya. Wala na pong ibang manunubos kundi ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito po yung katotohanan na kailangang marinig at sampalatayanan ng sino mang tao upang sila po ay maligtas. Mga kapatid, ito po ang katotohanan na kailangang marinig at sampalatayanan ng mga tao sa gobyerno upang magkaroon sila ng tunay na pagbabago at yung pagbabago pong ito ay maramdaman ng kanilang mga nasasakupan. Mga kapatid, ang pag-asa ng ating bayan ay wala kay Leni Robredo at wala din po kay Sara Duterte. Ang pag-asa ng ating bayan ay nasa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na may kakayanang bumago kahit ba ang pinakakurap na opisyal ng gobyerno. Ang tunay na pagbabago ay magiging realidad lamang sa ating bayan sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung gayon, mga kapatid, ang dapat pong maging laman ng ating prayer upang magkaroon ng tulay na pagbabago sa ating bansa ay ang marinig at sampalatayanan ng mga politikong ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo at magkaroon po ng tunay na gospel renewal ang ating gobyerno. The church must regularly pray for the gospel renewal in our government. Aside from the peace of the church, the pleasure of God, and the saving purpose of God, another motivation po for us to pray for our government is the participation in the gospel mission. The participation in the gospel mission. After pong ipaniliwanag ni Apostle Paul yung truth ng gospel in verses 5 to 6, ipinaliwanag po niya na ito po ang misyon na itinalaga sa kanya ng Diyos
na ipangaral partikular sa mga hintil. Ang sabi po in verse 7, tingnan niyo po, huling talata sa inyong mga Biblia, "For this I was appointed the preacher and an apostle. I am telling the truth, I'm not lying. A teacher of the Gentiles in faith and truth." End of quote. So unlike po ng mga false teachers sa Ephesus, si Apostol Pablo po ay itinalaga ng Diyos mismo sa iisang misyon. And that is to preach the gospel to the Gentiles. That's his mission. At ginagawa po niya ang misyon na ito in faith, meaning hindi po siya nanloloko, hindi po siya nanggagamit. Ginagawa niya ito ng merong buong katapatan sa nagsugo sa kanya. At ginagawa din po niya ito, unlike the false teachers, in truth. Meaning hindi po batay sa kanyang kuro-kuro lamang o kasinungalingan ang kanyang ipinangangaral. Ito po ay batay sa salita ng Diyos at nakasentro sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang misyon ni Apostol Pablo, ang ipangaral ng gospel sa lahat ng tao. Now, ano pong kinalaman nito sa ating mandato para manalangin, partikular sa ating gobyerno? Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, na marinig po ng mga tao, partikular ng mga politiko ang gospel, nagiging kabahagi po tayo sa misyong ito na gaya na ginagawa ni Apostol Pablo. At lahat ng lingkod ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, gaya ni Pastor Franco, gaya ng inyong lingkod, gaya ng mga misyonero na sinusuportahan ng Kalulot Baptist Church, at maging ng mga misyonerong hindi nyo personal na kilala. Alam niyo po ba yon? Every time you pray for the gospel to be proclaimed sa lahat, nagiging part ka ng mission ng gospel. Nagiging bahagi kayo ng gospel mission through your prayers. Maaring wala kang kakayanan o lakas para abutin ang gobyerno sa iba pang lugar. Maaring wala kang ganong pagkakataon. Maaring wala kang salapi na marami. Kamukha ni Deacon June, na para suportahan ng mga misyonero na nangangaral ng gospel sa lahat ng DAP. Maaaring wala kang time kasi sobrang busy mo sa pag-aalaga ng anak mo. Tapos nung lumaki na yung anak mo, nagkaroon ka ng apo, alaalagaan mo pa din, di ba? Wala ka ng time, no? Tapos meron ka pang pato, meron ka pang manok na alagaan. So wala ka ng time magmisyon. At maaaring may edad ka na, no? Ayoko sabihin matanda na, baka hindi na ako makalabas sa church, May edad lang. Maring may edad ka na. Sinasabi mo, Pastor, gusto ko po yung sinasabi niyong gospel mission eh. Gusto ko po talagang lumabas dyan at pangaralan niyang mga tinamaan na politiko na yan eh. Kaso wala na akong lakas, kaya pa ng isip, di na kaya ng katawan. Maaaring ganun po ang inyong kalalagayan. Pero kapatid, gusto kitang i-encourage. Gusto kong sabihin sa iyo na maaari ka pa rin maging bahagi ng gospel mission para sa katagumpayan na maipahayag ang gospel sa lahat sa pamamagitan ng iyong panalangin. Para ma-reach maging ang mga tao sa gobyerno. At yan ay magagawa mo sa pamamagitan ng iyong personal na prayer, yes. Pero sa pamamagitan din ng pakikiisa sa pananalangin ng iglesia para sa progress ng gospel at para maabot nito ang mga tao sa iba't ibang dako. Kapatid, wag po nating maliitin ang magagawa ng panalangin. Sa panalangin, mga kapatid at mga minamahal, kumikilos ang Diyos ng higit pa sa inaasahan natin. Do not underestimate yung prayer. Mga kapatid, the church must regularly pray for gospel renewal in our church. Bilang iglesia at bilang mananampalataya, ito po ang pinakamalaki nating maiaambag sa lipunan. Yes. Ito po ang pinakamalaki nating maalam. Hindi yung mag-rally, Hindi po yung maging keyboard warrior ka, nagkakapuyat ka, naku. Hindi po maging keyboard warrior. Alam niyo kung ano? Maging prayer warrior ka.
At kung ikaw naman ay naririto at wala ka pang tunay na relasyon kay Kristo, wala ka pang na patuloy ka pa rin namumuhay sa iyong kasalanan, na patuloy ka pa rin nananangan sa sarili mong katwiran, hinihikayat kita, bago mo ipag-pray na maayos ang gobyerno, ipag-pray mo muna na maayos ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi lang ang gobyerno ang hahatulan ng Diyos balang araw. Hahatulan niya ang bawat wala kay Kristo, ang bawat hindi sumasampalataya. At may isa lamang pong paraan. Meron lamang isang tagapamagitan. Meron lamang isang manunubos para ikaw ay maging ayos sa harapan ng Diyos. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa po, ito po yung araw na gagamitin ng Diyos para doon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Salamat po aming Diyos sa mga katotohanan na aming natutunan. Napakahalagang paalala ho nito sa aming mga Kristiyano sapagkat napakagulo po ngayon ng aming gobyerno. Tulungan niyo ho kami na maging tapat sa atas na ito at gawin po namin ito ng mayroong pag-asa na gaano man ho kalala ang aming kinalalagyan. Ikaw ay Diyos na sobereno at kayang kumilos sa bawat puso ng sino mang tao na loloobin mo at gusto mong iligtas. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.